success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Babati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po na sa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong umaga mga kabaka ay gusto po namin ituloy yung video po patungkol po sa internal parasite control na ginagawa po natin sa ating mga baka. At ngayong umaga po ay gusto po naming i-discuss yung epekto po nito sa unborn calf. Dahil marami nga pong nagtatanong na pag nagpupurga ba, hindi po ba maapektuhan yung calf doon sa tiyan ng ating mga baka. Ayan, patungkol po sa safety ng anthelmintics ay mayroon pong pag-aaral na ginawa dyan. Most of the anthelmintics na ginagamit po sa baka ay tested po yan for safety pagdating po sa buntis na baka pag tama po ang ating paggamit. Kaya lagi po natin pinapaalala pagdating po sa administration ng purga, mas maganda po na humingi po kayo ng consultation sa inyong mga lokal na veterinarian kasi sila po yung tamang tao na dapat magbigay sa atin ng payo pagdating po sa paggamit ng gamot. Ang specific concern lang po natin pagdating po sa paggamit nitong mga gamot na to para po sa internal parasites ay mayroon pong mga gamot katulad po ng albendazole na dapat po maingat tayo sa paggamit lalong-lalo na po sa first trimester, yung unang 3 buwan po ng pagbuntis dahil po doon sa potential po na tinatawag po nating teratogenic effect. Ito po yung posible po magkaroon ng developmental malformation yung baka. So very careful po tayo. Yan po yung gamot na albendazole at lagi po tayong sumunod po sa payo ng ating mga veterinarian at saka doon po sa product guidelines po ng produkto na gusto nating gamitin. Ang impact po ng tamang pagpurga ng mga buntis po nating mga baka sa health po ng ating mga guya ay malaki. Dahil unang-una, pag maayos po yung pagpurga natin bago sila mapanganak, ay ma-improve po yung kanilang calf birth weight. Dahil nga po, hindi po naaagawan ng pagkain yung unborn calf po natin dahil nakokontrol po natin yung mga parasites po sa loob po ng tiyan ng ating mga baka. At ang pangalawa po dyan ay nare-reduce po yung disease transmission. Nare-reduce po yung risk ng pag-transmit ng mga parasites kasi pwede pong malipat doon sa unborn calf yung mga parasites na yan pag hindi po natin naayos yung ating parasite control program habang buntis pa po yung ating mga baka. Ang isa pong strategy na dapat po nating gagamitin dyan ay dapat i-minimize po natin yung stress in handling. Pag nagpupurga po tayo ng mga buntis na baka, ay dapat po may maayos po tayong fasilidad pag mga wild po yung ating mga baka. Kailangan po mag-employ po tayo ng gentle handling. Kaya mahalaga po na marunong po yung ating mga tao pagdating po sa paghawak po ng mga baka para po hindi sila nai-stress during po sa pagpurga natin sa kanila. At saka dapat magbigay po tayo ng comfortable environment para po hindi po nai-stress. Yan, iniiwasan po natin kung sa mga backyard po natin, iwasan po natin na tinatali yung ating mga baka kung saan may mga dumadaan po na mga maiingay na mga sasakyan o kaya ay nai-stress po sila dahil sa paglapit po ng mga tao o ibang hayop po sa kanila. So again mga kabaka, sa paggamit po natin ng maayos na pagbigay ng pamurga, sa maayos na paggamit po ng mga gamot na to at saka maayos po na technique, ang pagbreed po ng ating mga baka, nagkakaroon po tayo ng maayos na productivity at saka maayos po na kalusugan ng ating mga baka at ito po ay nagbibigay po ng maayos na well-being support at saka development po ng unborn calf po natin. Pag yan po ay nagawa po natin, yan po ay magre-resulta ng successful na calving season at saka overall na maayos na kalusugan ng ating mga alagang mga baka. So yun lamang po mga kabaka at sana patuloy nyo po kaming suportahan
Paki-like, share, and follow po ang aming page sa YouTube at saka sa Facebook, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. Sa ngalan po ng ating partner, si Pastor Julius Paler, kami po ay buwabati po ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating